Good morning, Maigson. Atong atagag masipang pakpak atong Ginoo. Last Sunday ni conclude ta ani nga verse sa Philippians 2:14 nga nag-ingon dira, do everything without grumbling or arguing. Kung sa Cebuano pa, buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis. Karon mag-exchange papers ta. Kung sa next slide, nakahinumdum mo ani nga natay 7 days challenge without complaining. 10 ang pinakataas, 1 ang pinakaubos, sulti ang imong tapad sa imong score. Gikan pag last Sunday hantod karon adlaw. Ang uban maro-maro man no, sa eskwelahan kung amigo ang kuan kay chicken bisan wrong. Kinsay nakakuha og 7 isang kamot. Kay wala ha, matimaan ko basin walay mo isa ni kadugayan 8. Hagbong tanan. 9. 10. Wala gapon so ato pa nang i-pray mga prayer warriors ato pa ning pangusgan pero kay bawo ka may na mga kon lang ta panagana halo kuyawan yawa ni reklamo ya mana dito yung comments by kusog man kanini reklamo kay na wala paong ang linungag kay bawo man siguro may nga last week pagkahapon na picture na ito ipakita sunod-sunod lang paligmak na challenge yun me kay kung mag-camping naadyo na daghan nga anon ang panahon ang biruan dyan nga anon set up sa tent kaduha ang pagkaon pero para nako ang taas-asong score ang kato mga campers mga 30 plus may kabuk na camping sa Lake Benses wala ko kadungog og nagreklamo or ambot lang ka ilaba kang gihinay lang tingog pero para nako 10 jud 10 ang score pasar kuan kayo taas ang score sa next na picture pagkagabi nag-fellowship may giuwan gitaligsik wala mi kabaw sa panahon sa Lapu-Lapu pero wag gyapon ko kadungog og reklamo pagkakadlaw na asa si Sir Ray Magallanes Sir si Sir Ray natug siya og 11:59 di ba kung camping dugay mo na matog nimata siya pag alas 12 so taas-taas diyan tog Bawta na nga nakamataman parihami tanan og yagian daligsik na lang dili bundak nga uwan tungod kay mga first time or second timer pa mi nga mga campers dili pa mi nga naka-expert nagtuo mi nga kung naay tent safety na ka sa uwan pero kinahanglan din siya og additional nga tarp nga ipatong sa ibabaw og hapinan pa jud sa ubos para kung in kaso mo baha gamay dili mo sud sa tent og ang kanang fabric sa tent dili na siya 100% ka waterproof ngano dili man 100% ka waterproof kay kung init po ang panahon mahimo mong kuan dito murag gisod og kon mabingka sa sod murag giluto wala man may experience so may nagdahom ang uban naka idea na nga butangan og tarp ang tent pero magson wala gyapon ko kadungog si Aljon nga nanabalik sa South Korea pagsugod na og taligsik nag-ikay na sila ni Marlene sa tent nakadungog daw siya sa tapad nga tent ug akong i-presume nga sila to si Ate Jan ug si Kaloy ang naa sa katong dakong nga tent ay balik na to katong picture nakadungog nga nabetoy kuan challenge nga dili pwede mo reklamo mo to nadunggan ni Aljon ya pagkalaunaan na agatong nang mata kay nag-fellowship nagpasalamat sa Ginoo nag-share sa mga kadaugan ug pagkamaayo maigsoon sa tong Ginoo nga bisan kitang tanan ang uban wala nag-camping pero magamit yun nato ang pasiuna nga pulong sa Ginoo nga dili ta mahimong reklamador si Mike Enriquez nga wala na nitaliwan na siya programa sa una nga gitawag og investigador kita mga Kristohanon wala ta gitawag aron mahimong reklamador amen mahimo tang mapasalamaton unta sa bisan unsa nga mabot sa atong kinabuhi og tungod kay gihapinan sa pulong sa Ginoo ug akong nahinumduman ang katong usa sa verses sa devotional sa atong group chat sa Salmo 119 mao ni ang pinakataas nga chapter sa Psalms your word is a lamp to my feet and a light to my path ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan Maigsoon kung wala pa ang pulong sa Ginoo nga nagtultol namo
sa among kasing-kasing sa una-una, sayon na kayo, dagang kayo ikareklamo. For example, dagang kayo ikareklamo ang kauban namo sa camp. Kay nagsabot og 1:30, kami naabot may og alas 2, Gs, alas 2:15. Tungod kay naay kakulian pagkahuman og service kaon uli upload sa video padung namigikan diri na flat ang among ligid. Pagka maayo sa Ginoo nga na flat mi napadra sa balay kay kung naa na may didto tunga-tunga sa among gisuot-suotan pagka dakong problema makaut jud ang tanang dili katol. Ug mao to nakita nako magsun ang flat nga ligid kay nanagana ko daghan bi ami nga sakyanan. Magdako og jack nga heavy duty. Samtang akong gisuksok dito ilam sa lingkuran nakita na ko ang ligid. Og mao na ang nasa picture nga si Praise. Nagpaabot nga kanus am tamad to kay mabiyaan na ta nila. Maigsoon ang pulong sa Ginoo mag-provide ni og specific guidance sa matag usa nato. Kay kung wala pa ang guidance sa pulong sa Ginoo sa Philippians 2:14, ang mga anak sa Ginoo imbis mahimong panalangin or mismo sa akong personal, dili na ko mahimong mapasalamaton sa makita nga view sa mountain, sa fog, sa agianan, sa journey, lakip na sa destination. Na ay picture nga ipakita sa next slide. Old Testament man ang Salmo, no? The imagery of a lamp suggests that God's word offers practical direction for daily life. Ako ning balikon pagsulti nga bulahan kayo ta sa God of Glory kay naatay group chat nga taga-adlaw na ang pulong sa Ginoo. Og dili lang pulong sa Ginoo, ipasabot pa jud dugang ni Pastor Emeritus Floro. Kaya sa itong adlaw-adlaw, dili yun ta magutman. Ug natay iwag, natay flashlight. Abdi ka naman. Natay flashlight sa adlaw-adlaw na ito. Unsa man akong buhaton, ani, di mo ko kakita. Natay guide. Mao ni ang tool or yanang hiraminta or hinagiban, lawom na kay nga mga Bisaya, gamit para i-navigate ang challenges o unsay decision nga angay na tong buhaton. Ako ban siguro kung wala adto tag lugar samot nagdilita familiar kay mag-agad og Waze, Google Maps. Ang katulad Sunday na atoy app nga gitawag og Buzz nga high-tech siya nga version sa radio nga kung unsay mong isulti, sakto ba? Iyang i-transcribe o iyang ipasa sa mga gadget, sa mga cellphone nga nakakonect. Sila kay aligri kayo kami kay analog pa man mi katupang Roger. Pero may isang importante kayo nga naay guide o nga atong guide sa itong kinabuhi kay ang pulong sa Ginoo. Ang pangutana, nagpag-guide ba ta sa pulong sa Ginoo? Basta natay flashlight, pero atong gipanguan, atong gigamit. Sa camping, importante kayong flashlight, nag-abot sa kagabion, ngit-ngit na, sud ka sa mong tent or magluto ka or sila Aljon ug si Kaloy nagpanit sa manok nang magbalhibo kung way hayag na lisod kayo sala si Nico, Ate Jan, Ma'am Elsie, Juliet nagsugba kung way hayag lisod kayo. Pwede ko mahangyon niyo igawas na ng cellphone, i-on ang flashlight. Kumaya na natong cellphone din, no? Walkie-talkie ang maban. Ay, makawo, isa yung cellphone. Nigba, nag-brand out, mo na atong permirong pangitaon. Gawas nga nigmata mo, na atong unahang pangita, kay alarm clock or Facebook, depende on sa ipaagi ninyo. Kung mag-brand out, mapaong ang suga, ngita juga sa mga cellphone, o gimong iyon ang flashlight. Salamat, pwede ninyo pangon. Tungod kay ang Ginoo muhikap og kasing-kasing sa tao. Og ang kasing-kasing sa tao mo respond, mo bati sa bulaton sa Ginoo. Nay usa ka igsuon nato nga gihikap sa Ginoo nga nagpalit siya speaker para sa God of Glory Soong. O pag last Thursday ni adto mi kay among i-set up. Ready na mi ditong daloy. Nya ang connection niya kay dili man katong di ba ang speaker kung familiar mo puwa og black nga wire. Ya kinahanglan man siya speak on kana ganing ana niya tuyokon. Nadugay ming jodalo og configure asa man ni kay upat man kapilianan niya duha ka wire. Wala mi kapatingog naabtan mig brand out.
Kung makinomdom mo atong adlaw kay dag-om kay to siya. Naka-decision mi nilang rinda nga mangulit ta niya. Kung mangulit pud ta, kung burn out sa balay, alimuot, ya, laay. Asa ka nanam jud ta sa God of Glory song. Muhapit ta sa JSK sa surplus sa Mactan. Nihapit mi didto. Ngit-ngit kayo. Nakasoy na mo kanang atong surplus ang ngit-ngit kayo. Na mga statua, sunod din mo tanaw. Ang samin kay murag gamit ko flashlight. First time to na ako nga na-enjoy o kanang kan ba? Kanang, kasi tawagan na term. Mangukay. Flashlight ko dito. Okay, saan yung cellphone? Na-picture kang Lester. Ato ko sa katong piano, kanang kahoy gani, katong mga tuay surplus ka, naman dyan na yung piano. Ang tingog man kaya di man di kurente. Sa ibabaw, kaya gipatong nga keyboard. O before ko mo proceed sa story, 1 month ago na ay kanang kan ba pagbating ako sugayo desire ang mga members sa praise and worship team nga dili ta mohunong magsige tag level up sa tong pidi nga mahatag sa Ginoo. Ug usa sa pagi nga ilang nakita nga magpuno tag keyboard. Duha man tong gitar, mindot po nga duha tong keyboard para naay variety. Sa una pag-abot ato nga request, ang usa ka keyboard katong gipagamit ni King kay medyo na may problema sa tekla. Ang available rin niya keyboard, duha ra ka buok. Ang katong Jonudi na asa suong o katong gamay nga keyboard. Samtang nadagan ang adlaw, namalandog ko sa Ginoo. Unsa kano pull out to, luoy pod ang si Ivan na kuha na bitaw si Ivan, dili na mo keyboard, basta dili Roland nga keyboard. Yung mangatol ko niyang kamot, siya, pastor. Sa Ivan joke raman. Wala ang mong gibuhat, wala na mo gi-pull out, ato lang to ang keyboard. Pero nadayon Japon ni pagamit si life coach ani sa yang nindot kay nga laptop. Og nakahinumdum mo tong gamay nga keyboard, atong pambata, katong nasi praise, mao to ang temporary gigamit 2 weeks. Og tungod mabalik ta sa Psalms 119 nga lamp to my feet, mo guide gani nato ang pulong sa Ginoo. Nga bisan dili kay nato audible madunggan. Pero ang circumstansya mo tukbod nato ang burn out, ang drag-om, ang kangit-ngit, nag-flashlight ko dito. Sa next nga picture, nakita ni na ako nga keyboard. Nga dito gipatong sa ibabaw. Nangutan ako dito sa tigbantay tendran. Na ay wire ani sa ni pagpatingog. Nga sila dili ba mi kibaw mo patingog ani sir kay USB ni siya, dili ni siya kanang 9 volts or 5 volts nga isaksak nimo sa bungbong. Ug nabot nay sa light bulb moment nabot sa kuna-kuna. Nga naaman ko yung wire. Nga pwede na mo kaon ni Judalo diri sa church. Bisa nag-uwan atong tungura. Amo jung gyari. Kuha na mo katong gamay nga wire, USB-A. Pag-abot dito gitestingan. So amo ni pagtesting asa man isaksak burn out man. Ang kaalam sa Ginoo, ang lamp gani ang hayag, ang lamdag sa Ginoo. Ang cellphone namo ni Renda kay naay piano perfect nga app. So yun na tong plug. Nisiga bitaw na kaning orange ganit. Ya, dili pa na nga nakalimpyo. Hugaw pa siya na nagpilit ang mga stickers. Tungod sa kalipay, testing tingog tanan walay missing 61 keys nga keyboard. Full scale dako siya dili siya katong gagmay, dili pambata. Gidala na mo diri tabangag alcohol ni Mark, i-disinfect, gilimpyuhan. Umaw na diri sa tong atubangan karon. Ang guide gani, ang lamdag, importante kayo. Kaya kung wala pa'y lamdag, nako, Jibes, kung ang tatong Junodi, yung atong itapa dire. Naidal yung kasing-kasing nga masamdan. Nga nagsakay na og BYD, nga gibalik ni mo og di lang ako sampayan kay mga brand. Na masamdan ba, nganong gibuhat na pero tungod kina ay lamdag, na ay giya sa Ginoo through His Word.
Nga dili ka magpataka kay ang Ginoo Jehovah Jireh mo provide. Wala gi pull out pero ang Ginoo nag-provide. Wala gi pangandoy ang speaker sa suong kay usara man to one side lang nasa left. Kung mag-praise and worship ang kusog na adri sa left, ang word kusog na sa left. Ang Ginoo kay bawd jud siya mag-provide gibutangan og duha ka speaker. Dili lang usa, duha ka speaker para makadungog ang mga manimbahay apil na mga silingan sa pulong sa Ginoo. So ang pangutana, nagbasa ba ta sa pulong sa Ginoo? Kay mao ni tong guide. Dili man kata obvious kayo nga pinahilmutan jud kayo nga hawanan jud tanan. Again, ang kanan sa tong GC nga mga ipang-send uban sa mga pagpasabot dako kay naghaymuan. Mo liko ta gamay dili ta flashlight. Advisory, di ba ang pulong sa Ginoo mo guide ni nato specific guidance. Ang Pag-asa na as live Facebook page nga gitawag og DOST or something ingana. Nga mo pahibaw nga naay yellow warning, orange ug red. Makahibaw ta in advance nga muuwan ba sa Lapu-Lapu, sa Cebu, sa North, sa South, sa Leyte, kabaw ta tibok Pilipinas. Paghapon na ay advisory nga muuwan pero ang wow, ang women of the word ni padayon. Dahil kay sila mga igsoon nga nag-serve, nagbigay pugay, nagbigay puri sa ating Panginoon. Naguna kong tingin, lilalim ang magtagalog. Si Ma'am Ninette din ito gabi nag-MC. Nindot kayo pagka-deliver ni Ma'am Ninette. Sa Ate Sylvia, magaling talaga magtagalog. Dahil natural na lingwahe nila. So, ang mga kapatid, ang ibig kong sabihin na ang ating Panginoon, anong natawa man mo? Katigo ako matagalog. Siguro tagtanaw anime, mga akuan, soap opera. Wag tangnanon ako ng Tagalog. Nga na-advisory gahapon, nga ni uwan, ni taligsik, pero ang mga gitawag nag-wowers, nagpadayon sa pag-fellowship para magdinasigay. Pag Monday po, karon nga week nilabay, wala may kibaw nga, uwan day kay diri sa Lapu-Lapu. Pero dito sa among gikampingan sa Toledo, taligsik lang, o yan, ni Hunong, nakabalhin pa mig lugar, pag abot na diri sa may Talisay, na feel na mo ang katong low pressure. Maigsoon na atong title karong kabuntagon kay Beyond the Visible. Beyond the visible. Ang beyond kay lagpas sa atong makita. Beyond the visible. Ingna ko no, beyond the visible. Kung makakita tag bata, visible ang unsa to makita. Usay mo judge na ganita. Wala ni kag maong bata, bugoy kay ni. Or say mo kanta, hayaga kag mao na ni pero nigabot sa panahon dili day in contrary din ay tabo. Pakita mo picture kung unsa inyo makita pila ka tuig nilabay beyond the visible. Kung unsa inyo nakita, unsa ka kaha ang nahitabo ani niya. Tay pakita. Beyond the visible atong title lang. Kinsa ka ni siya, no? Daan king electric fan. Ang kanang mga libro sa loyo kay dugay na kayo og hantod karon magamit gihapon ako nga reference sa pagtaon sa pulong sa Ginoo sa pag-share na ay kanang naay blue, red, green. Mao na ang Bible Dictionary, ang naay mga commentaries dira. Beyond the visible. Pag 1989 siguro na gi-picture ni Papa. Wala pa siya nasayod unsay mahitabo karong 2025, 2023. Sa next picture, beyond the visible. Kinsa ka ni siya? Ay nagdahom no nga madasigo nagtudlo sa mga bata, nag-lead sa jump teams. Karon nahimo ng pastora. Sa next nga picture, kinsa ka ni siya? Beyond the visible. Daghan multiple man eh. Di lang na to i-zoom paligmak multiple kuan man eh. Multiple choice. Na si Maria, si Alvin ang nagbarog, si Mark, Jola ning nagkalo,
na si Alma, si Jessa, na si tunga-tunga, si Honey, Ate Jan, ko Emik, o ang sa di kay maklaro. Pag 2007 na, gitake nga picture. Igtan na to sa picture, di ba, ara naman mo tanaw. Pero ang pulong sa Ginoo magtudlo na to karon nga mo tanaw ta beyond the visible. Dili magtag na akong gibalikon nga giya sa pulong sa Ginoo. Next nga picture. Single na ni, wala dili multiple. Kinsa ka ni siya? Okay, si life coach ani ni na number 16. Siya man pinagbuhat ani katong naay games. Next nga picture. Multiple ni. Si Jeff T, si Renda, si Juliet. Uy, nagdahom no nga, may mong isang leader. Kung kato lang, dili beyond the visible, ang visible ay tanahon. Ordinary lang ang mga bata. Pero gigamit sa tong extraordinary God. Amen? Next na picture. Ani, tingog man, nailan na noon. Nagunaw na tatos kinsa man eh. Sige, next. Aka na. Si Mikmik daw. Wala ni tingog pero nailan. Next na picture. Ni tingog yapon. Ayaw magtingog pero di mo mel. Kani next, last, multiple nga picture. Ay, kumuta na di mo ba? Asan na ako gipang kong picture sa inyo ning mga only me nga upload? Ako, joke lang. Si Jeneline na, naka-circle, daghan kay nandira. Si Jok ba nang nasa loyo ni Jeneline? Jeneline, kanang nagana. Si Ate Belen na ang nag-pink. Na si Tita Lilang. Nagapon si Jinky, present. Beyond the visible. Na kung nadala mo Bible, bani ko yung kabli sa 2 Corinthians 4:18. Ang Cebuano lang atong i-display palihok, Mac. While we look at the things which are seen, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Matod pa ni Apostol Paul, kay wala kami magtanaw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Bago pa man yun nahitabo ang Ironman, ang usa ka athlete, kinanglan na siya endurance. Kaya kung wala siya endurance, unsa kinay permiro nga leg sa triathlon, swimming, kung wala siya endurance, nagtuslob pa lang sa tubig, gitugnaw na, muundang, mubalik dito sa Savoy or sa Belmont, maghabol. Endurance, sa next slide, is based on a person's ability to look beyond the physical to the spiritual, beyond the present to the future. Unan pa dyan ako, beyond the visible sa makita to the invisible. Kita nga mga magtutuo, must look past what is temporary, what is perishing. Dili ta mag-focus ang pulong sino nagtudlo nato kung unsa lang ang atong makita. Na dahil tayo makuha kay kung mo focus sa unsa atong makita, katong mga bataan na, katong mga picture atong ipangita, sayon ra kayo oy, ko anjini ana. Pero ang uban grabe kay glow up, no? Si Kaloy, awa man to si Kaloy dito, grabe kay glow up si Kaloy. Ni bulk up og maayo. Ang uban siguro to sa picture kay medyo sa academics kay maglisod, pero pag abot na sa high school, sa college, pag abot na sa trabaho, ni excel. Mao na nga look beyond the visible. O kita nga gituluan ta sa pulong sa Ginoo nga
to look at things nga dili makita, invisible, not seen, kay nani eternal nga value for pursuing God. Sama sa itong gibuhat karon, pursuing God, atong gipangita, atong giuna ang gingharian ug ang pagkamatarong sa Ginoo, pursuing Christ, pursuing the Holy Spirit sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ni dili mag-focus sa visible, sa atong circumstansya, kung dili atong i-pursue, atong ipangita kanunay ang kabubuton sa Ginoo nga muhaom matod pa sa gi-share nga dili na to ipahaom atong kabubuton sa Ginoo, kung dili ang kabubuton sa Ginoo maoy atong ipahaom sa atong kabubuton. Amen. Dili jud ta kalubag sa kamot sa Ginoo. Again, mo itong title, Beyond the Visible. Mutanaw to sa Biblia og mga tao nga nitanaw beyond the visible. Number one, si question ni gahapon, si Father Abraham. Si Abraham, nituo siya sa promise saad sa Ginoo, nga tagan siya daghan nga kaliwatan sa makadaghan sa bas, sa baybayon, innumerable. And a land, tagag kayutaan, even though wala siya anak atong panahon na, he was childless, and the land was inhabited by others. Kung matanaw lang si Abraham sa iyang sitwasyon, wala siya anak, gisaaran siya daghan nga kaliwatan, descendants, gisaaran siya daghan nga maangkon nga kayutaan, ihatag sa Ginoo sa iya, gipuy-an nig mga kontra. Wala, kung kutob lang sa visible, mao nang gi-encourage siya sa pulong sa Ginoo. Atong activate atong faith, kay mao ni ang motabang nato, mutukmod nato pagtan-aw lagpas beyond the visible. Si Abraham, he acted on the promise of an unseen future. Mao na maison ang mao ni this is what it's all about. Nga bisan wala ta kakita, mutan-aw ta beyond the visible. Amen. Ang mga bata, mga estudyante atong sitwasyon, look beyond the invisible, the visible sa makita. Number 2, si Joseph. Kadaghanin na ito example nga luyo sa iyang pag-antos, gibetray, gitraidor siya sa maigsoon, napriso siya, gidaog-daog, nahimong slave. Pero si Joseph, ato makita sa kasulatan, sa Exodus, sa Genesis, nga Joseph trusted God nga naay higher purpose. Akong balikon gisulti na ni life coach ani nga kadaghan siya nagliko-liko, nagdetour. Una ni abot sa asa ang iyang final nga God-given destiny. Gibaligya ni mo slave, nahimong sinaligan sa balay, napriso na pod, na-promote kadto sa pagka-prime minister. Ug ang pagtan-aw ni Joseph beyond the visible, mao ni ang nagtabang niya nga makapasaylo sa iyang mga igsuon, sa mga igsuon niya nga nibaligya adto sa mga Egyptians. Ug mao ni ang naghatag niya og endurance nga mo rise to power dito sa Egypt. Si Paul, ikatulo na to, Paul. Wala diri si Paul kay na ROTC, nangito siya. Si Paul, Pablo, Alexander Paul, dasig ka na ba siya diri? Wala no? Dasig kayo, kung mahimo ning inspiration na to, bago pa siya nga na Christian, bago pa gibautismohan, water baptism pag last Monday, mahimo ning example sa mga jammers nga mag-take down notes. Tanaw mo sa notebook ni Paul, ni Pablo, daghan kayo mga notes. Kung na siya hindi masabtan, ikaw man sa service, muduol siya nako, mga tanaw, unsa man tayo pasabutan na pastor? Ma-explainan, okay, masabtan. Matun-an niya pagbalik sa balay. Si Paul. Pero kaning Paul, si Apostle Paul ni, sa 2 Corinthians 4:18, katotong text ganina, gi-encourage, gidasig ni Apostle Paul, kita mga believers, mga magtotoo, nga itutok, i-focus sa mga mata sa unseen, dili makita. Kaya mga temporary nga butang, mulabay rin siya. Temporary nga butang, example, nakoy iPhone 5 pag year 2015 nilabay ra. Unsa na rong iPhone 16 ingana temporary na mga butang.
mo na maigsoon ayaw ibutang ang inyong kasing-kasing sa mga butang. Pagka bagong sakyanan, model 2026. Nag-abot sa 2035, daan na siya, napag-iwanan ng panahon. Focus on things unseen, beyond the visible. Kaya ang kaning mga unseen, dili makita, na ni eternal value. Next, nga example, the boy with the lunch. Giwalin ni Pastor Marlo katong lunchbox, masiguro to ang title. Kung makinumdum mo ni ang bata nga nagdala og 5 ka barley loaves, 5 ka pan og 2 ka isda. Ang magdasig na tunog o unsa ka gamay ang nasa tong kamot, kung ato ning ipagamit sa Ginoo, pwede niyang i-multiply o mo bless sa daghan kayong mga tao. Kato sinong bata pag putos sa iyang mama, anak mao ni mong baon. Wala siya nag-expect siguro nga kaning pagkauna mo feed ni og 5,000 ka mga lalaki lang, wa pay apil sa babae mga bata. Last nga biblical example na to, si Ananias. Nga ni-look beyond the visible. Pagkabago pa nga na encounter ni Paul si Jesus, usam ni ka magluluto si Paul, unya pagduol niya ngadto sa mga believers, nagduduha basin kung ano set up ni, basin trap ni, entrapment operation ni, lutoson, pamatyon ang mga Kristohanon. Pero sa Ananias, kuan siya, beyond the visible, ang iyang pagtanaw, tungod sa guidance, illumination, tungod sa fresh light, tungod sa giya, sa Ginoo, nga kani, na-recognize ni Ananias, nga si Paul, usa na ka-transformed man. O gayang gitabangan si Saul, lisan og Paul, nga ma-introduce gadto sa mga believers, nga dili na mo feel og fear ang mga believers. Ito itong mga example si Abraham, Joseph, Paul, Ananias, katong bata nga nagdag-lunch, makitaan to na to sa Bible. Karon mohatag og example nga kauban na to diri. Si kani siyang tawhana, nataon ni siya panahon human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Jammers na siya. Guwapo ni siya. May ni siya manamit. Maayon mo da siyang kaugalingon. Believe ko niya kay may kay mo amping sa iyang lawas. Proper diet. Maayo kay mo storya, pakatawa, mo tudlo. Gikan sa kalisod sa kakabos, taning kamot siya. Daghan kay sila man nagigsoon. Grabing sakripisyo. Pagka humanyag high school, dito sa lugar nga natawhan ni Zed, nanimpad og eskwela sa gitawag karon og CTU. Giubanan siya sa iyang ginikanan, nangitag boarding house. Ug tungod kay lisod man kayo, apiki man kayo ni atong panahon na. Walay lain nga medyo affordable nga abanganan nga balay. Kung dili ka nang uso madyodrong flood control. Ang flood control daw sa Pilipinas kay dili ka to mga dam, dili ka to mga mechanical nga mga open or close nga gates. O dili mga luxury cars, mao na tong flood control. Ngauna mo pugong sa mga baha. Tungod kay way tarong city planning og flood control atong panahon na, nikusog sa uwan, mubaha. Ug tungod kay ang iyang boarding house naatapad sa sapa, magsubay-subay og mga taytayan, mga kahoy. Usa ka gabi pagmata niya, kuyog sa iyang kuya, iyang maguwang, naglutaw na ang iyang mga gamit, may gani elevated gamay higdaanan. Lisod kayo, eskwela, giagwanta, paningkamot, kugi sa pag-eskwela, nilabay ang 4 ka tuig, nilampos siya. O gi-assign siya balik. Kaya uso naman siya ka maestro na itong panahon na.
Gasayan siya dito sa kabukiran. O kaning maadto tag bukid, lingaw kung maadto rata. Pero kung matrabaho ka, maadto ka weekly, dili lalim. Number one, lamok or NPA, mga ingana, na ang travel jud. O gitugutan sa panahon niya, makasud siya, ingon nga magtutudlo sa University of San Jose Recoletos. Dito siya pila ka tuig. Og tungod kay gipili sa Ginoo, gilain nga gitawag. Kining tawhana, kabaw na siguro nga si Pastor Floro, ang kabaw si Pastor Floro ang gimin sa story. Nga beyond the visible. Beyond the visible. Kung nagtrabaho kag, example lang, UCLM, faculty ka na teacher. Dako-dako yung kag sweldo. Na ay prestige, na kay niglakaw pa lang nimo, ang mga estudyante kay mangdaplin yun na, bisan ka itong mga bugoy-bugoy. Kani kay nagmaestro siya sa San Jose. Equal sa San Carlos. Beyond the visible. Maayo na yung trabaho, maayo ang kinabuhi, maayong dagan sa kinabuhi. Pero iyang gibiyaan tanan, kinitanaw, lagpas sa makita. Gitawag sa Ginoo para sa ministry, para sa buluhaton. Ang maigsoon naka-appreciate kay ko sa kanang nangalagad panahon sa 1980s, 90s, kaya wala ta kadungog sa record, karon nahayahay naman ta. Nag-abot sa panahon 20 ka tuig nilabay, maka-review pa man ta sa tong online service, online nga wali. Katong panahon na walay record tanan, nangalagad sila nga matinud-anon sa Ginoo. Beyond the visible, gibiyaan ang career, ang bread and butter, ang source sa income. Kay gifocus, ihalad ang kinabuhi para sa mga butang nga langit nun. Dili na lang nag-focus sa material. Na itong panahon na kay drive siya motor nga DT daw to ka basta ka nang habog nga motor, pero beyond the visible. Wala ko nagingon nga biyaan na to itong trabaho, kundi sa adlaw-adlaw, sa ginagmay na itong mga paagi nga mo tanaw ta, lagpas sa itong nakita. Kaya basta nakafocus sa kita, ang kabubuton sa Ginoo, dili na nato, na dito sa unhan. Lain example, hutun ko ni mga pastor nga na karon. Si Pastor Marlo, beyond the visible. Matod niya sa una kay kung naay hayag, magpahipi lang kay para dili basta na lang support lang. Pero ang Ginoo kay naay nakita o gihikap si Pastor Marlo, talagsaon biya nakapagbati no, strength kusog nga kanang lig-on jud ka emotionally, spiritually, mag-handle og church. Sa Pastor Erica, mga akong gikutlo sa ilang mga testimony sa ilang na-share. Ang Ginoo nakakita beyond the visible. Na sa una, na lulong sa bisyo, karon na puno na sa presensya sa Ginoo. Dasi kayo. Way kahadlok, way kauwaw. Ug nako pod maigsoon beyond the visible. Ang Ginoo nakakita jud sa akong pagtanaw sa una, ari ra jud ko kutob, maura ni akong mabuhat para sa Ginoo. Pero pagkatilaw nako sa gamahan ng kamot sa Ginoo, naabli akong pananaw, naara man dahil dili ko magtanaw sa visible lang. Ano ba itong mga takeaways, ani? At ito, mahibong mo nga sa yung matanaw man doon ka na ay activity karong 2:30, ari sa itong tigumanan, ang mga kabatanunan nga under sa New Lapu-Lapu Ministerial Fellowship, kay magpundok diri o ang tema na gadalon sa itong very own life coach Hani kay Sidlak Batanon. Sa mga batanon mo, balik ta sayo-sayo kay para nga itong mga pangandamon kay ma-prepare na to. Look beyond the visible. Order kag kape. Kung order kag kape or magbuhat kag kape, unsa ang temperature ana kay mong gusto? Init yun. Wala magkape na to nga, nakasiguro ba no? Init kayo, babukalan, kaman, pabugnawon.
gawas kong iced coffee. Maksyon na kagkalagot, kung ka simi sapot ta ka. Order kag hot coffee, pero ang gihatag kay bugnaw. Magsoon beyond the visible. Hatagi sa imong lawom nga pagsabot kay basin day primero pa niyang adlaw sa trabaho. Imo ring giyaw-yawan nganong isablik pa nimo gamay para ma-viral. Beyond the visible. Tagay consideration. Na flat imong ligid. Ang karon nga camping kay lain ang natunok. Salamat sa Ginoo kay ligid, dili tao. Kung taas kay nga screw. Na flat imong ligid. Beyond the visible. Basin gipanalipdan or dili basin gipanalipdan ka sa Ginoo sa accident. Kung nasobraan kag kasayo, di wam jud ka bawo sa future sa metabo. Tungod yan sa kadali-dali. Flat imong ligid yan ipakusog kag dagan. Wag ta nga kontrol sa sakyanan. Nakagi-messagean, gi-DM, gi-PM, unsa pa na nga mga M. Wala ni reply. Ayaw kalain dayon. Beyond the visible. Bas hindi ay ni take a break ba sa cellphone para pag camp. Wadyo ko naggawa sa akong cellphone. Nagdakong cellphone, pero kumpiyansa ko kay na may iPhone 16. Para mapahaway ang mata, dili ka magsigig. Kan sa mong kumagko. Muna kung dugay ta replyan, look beyond the visible. Ayaw kalain dayon. Nisin na lagi niya, wag hapon. Basin day, ang iyang anak nagunit sa cellphone. Nitawag ka, wato baga. Nahitabo na, sige nagkahitabo na mo. Nitawag si Auntie Honey ni Praise. Kuya yung mga bata, kumatawag. Kinsa tong bata Si Chloe. Nanawag ang iyang papa or mama. Gidecline. Dili lang ni Chloe. Para natuntanan. Nakagitawagan niya. Ganong gidecline man. Pila lang karing putol man dayon. Taong na po ka, putol na po dayon. Magson, beyond the visible. Ayaw dayon kalain. Tagaig benefit of the doubt. Nga, gi-charge na yung cellphone. Or basta gikuha naglain, maun dito bagon, beyond the visible. Ang pulong sa Ginoo mo, panalipod, mo giyan ni nato. Mo panalipod na sa itong kasing-kasing, dili din ta, dali makuan. Ya dili dito mao ang reason. Na ay ni overtake. Sa ko kay kapipip na, tagaay sa imong konsiderasyon, tanaw, lagpas sa makita. Emergency siguro na ay nagkinahanglan na ay pasayro nga dalunon sa hospital ug to wrap up my son nga ang atong panglantaw importante ni siya nga dili lang ta naka-focus sa visible. Ang pulong sa Ginoo dasig na to karon nga tan-aw beyond the visible. Kung naay dili mao nga sitwasyon, suma sa mga plano, ayaw din kasapot. Tagai. Pero lisod na buhaton. Ang permirong mausab, kaya ang atong naong, ibis malipayon, aksyon na pangisog, kaya kung masultian, musinggah dayon, beyond the visible. O ang Ginoo may gusto, nakakita beyond the visible. Sa atong pagkapadlungon, sa atong dali kayo, madas mga tentasyon, usahay. Pero gipangga gyapon tas Ginoo, gigamit gyapon tas Ginoo, privilege kina nato mga igsoon. Amen. Amen. Ako maghangi mga igsoon nga manindog ta ug atong katahon pagbalik. Amen. Kung nakatindog na ta atong hatagang masipang pakpak ang atong Ginoo, siyang pulong karon. Atong katahan ang Yahweh will manifest Himself. Ang atong gisgutan karon kay dili ni siya imposible nga buhaton. Posible ni siya katungod na tayo Holy Spirit, mutabang nato. Musidlak ta sa atong katilingban.
ang Kristohanon, dili mo focus lang sa unsay nakita. Dili mo tanaw beyond the visible. Ito ni katahon, powerful kay matag lyrics sa anin. Mga names. All powerful names. Atong katahon yung sa sinuganan. Your glory. You're doing something great today, now. Lord, we believe it. Amo ka nang gituan, Ginoo. The Lord will provide. If we worship, if we worship, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. He manifests Himself. Thank you, Lord. Yahweh will manifest Himself. Jireh Will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest. Yahweh
imo ni nga moment karon Nixon pakistorya sa tong Ginoo. Ang iyang presensya tangible in this place, mabati nato. Ayaw pa dahil sa mga nahuna nga uga, walay lami ang pagdaig, maigsoon ang kamatuoran na ang presensya sa Ginoo. Sa imong struggles, financially, kadasing struggle ka, ayaw kalimot yung atong Ginoo, siya si Jehovah Jireh. Nag-abot-abot pala na imong mga bayranan, ang Ginoo po, ang iyang blessings, nagpaabot na sa unahan. Perfect ang iyang timing, Mike Son. Stay in faith, pabilin sa pagtuo. O na nga, simbahan siya, pasalamati siya daan karon. Imaya nga atong Ginoo. For the last time, atong kantahon ng chorus.